Noong April 12, 2018, ang 43 taong gulang na si Stephen Walter Pladl ay kinitilang buhay ng kanyang asawa na si Katie Rose Fusco, ang kanilang anak na si Bennett, at ang adoptive father ni Katie na si Anthony Fusco. Ang kanilang kwento ay naging headlines dahil si Katie ay hindi lamang pangalawang asawa ni Stephen. Siya rin ay ang kanyang biological na anak. Ano nga ba ang kwento? Bakit ang mag-ama ay naging magkarelasyon at nagkaroon pa ng anak? At bakit ang pag-iibigang ito ay humantong sa isang malagim na katapusan? Noong 1995, ang binata na si Stephen Pladl na noon ay 20 taong gulang ay nakilala sa pamamagitan ng internet ang 15 taong gulang na si Alyssa Gracia. Lagi silang nagkaka-chat at nagtatawagan hanggang sa nahulog na ang loob ni Stephen sa dalaga. Sa kabila ng halos 3,000 kilometrong distansya, nagdesisyon siyang puntahan si Alyssa. Naglakbay siya mula New York patungong Texas upang makilala at makita siya ng personal. Kahit na menor de edad pa lamang si Alyssa noon, ay hinayaan at sinuportahan siya ng kanyang mga magulang sa kanyang pakikipagrelasyon kay Stephen. Nagpatuloy ang relasyon ng dalawa at nabuntis si Alyssa 2 taon matapos ang una nilang pagkikita. Noong January 1998, nagsilang ang 17 taong gulang na si Alyssa ng isang sanggol na babae na pinangalanan nilang Denise. Ngunit si Stephen ay hindi nagpakaama sa anak. Naging marahas siya sa kanyang anak. Ayon kay Alyssa, kinukurot ni Stephen ang anak na nag-iiwan pa ng mga pamamantal at mga pasa. May mga pagkakataon din na kapag hindi tumitigil sa pag-iyak ang anak, ay nagagawa ni Stephen na ilagay siya sa loob ng cooler box upang patahimikan ito. Sinubukan ni Alyssa na ipagtanggol ang anak, ngunit wala siyang sapat na lakas para pigilan ang asawa. Ayon pa kay Alyssa, naghihintay si Stephen sa tabi ng cooler box at binubuksan lamang ito kapag wala na siyang naririnig na pag-iyak at kapag halos wala ng oxygen sa loob. Ilan lamang ito sa mga umano'y pang-aabusong naranasan ng kanyang anak sa kamay ng mismong ama. Pero sa kabila ng pag-uugaling ito ni Stephen, ang mag-asawa ay nagpatuloy pa rin sa pagsasama. Nagpatuloy ang pang-aabuso at kalaunan ay napagod na si Alyssa. Hindi na niya matiis na makitang inaabuso ang kanyang anak at nagpasya siya na ipaampon ito. Naisip niya na ang 8 buwang gulang na sanggol ay may karapatang mabuhay ng ligtas at masaya, malayo sa mapanakit at marahas na ama. Ang mag-asawang sina Anthony at Kelly Fusco na nakatira sa New York ang nag-ampon kay Denise. Ayon sa mga kapitbahay at kaibigan, ang mag-asawa ay palakaibigan at sila ay minamahal ng mga tao sa kanilang komunidad. Ang mga Fusco ay aktibo ring tumutulong sa mga nangangailangan at sa kanilang simbahan. Si Anthony ay nagtrabaho sa US Coast Guard na trabaho na niya mula noong matapos siya ng high school. Siya ay mabait at matulungin at ang mag-asawa ang best choice para maging gabay ni Denise sa paglaki. Pinalitan nila ang pangalan ni Denise sa Katie Fusco. Sa bagong mapagmahal na pamilya, lumaki si Katie na isang artistic at nangangarap na kumuha ng digital marketing. Mahilig siya kumuhit at nakilala siya sa kanyang paaralan sa Dover High School dahil sa kanyang mga likhang cartoons. Noong 2007, halos 10 taon matapos ipaampon si Katie, nagsilang si Alyssa ng isa pang babae. Para kay Alyssa, mas matanda at mas matured na sila ni Stephen, kaya inakala niya na hindi na mauulit pa ang mga nangyari noon sa kanilang panganay. Naisip din niya na kaya na nilang gampanan ng maayos ang responsibilidad bilang magulang. 5 taon pa ang lumipas, noong 2012, isa pang anak na babae ang dumating sa mag-asawa. Magkasama nilang pinalaki ang kanilang 2 anak, ngunit si Stephen ay hindi pa rin nagbabago. Ayon kay Alyssa, ang mainiting ulo ng kanyang asawa ay nagpatuloy sa buong pagsasama nila. Kapag nagagalit ito,
ay naghahagis at nagbabasag siya ng mga gamit o kaya ay sinusuntok ang dingding hanggang sa mabutas ito. Ang hindi mawari na pag-uugali ni Steven ay nagkaroon ng negatibong epekto sa kanilang pamilya. Hindi rin siya nagtatagal sa mga trabahong kanyang napapasukan, kaya napilitan si Alisa na akuin ang responsibilidad na dapat ang asawa ang gumagawa. Ang pag-iisip ng paraan kung paano mai-provide ang kanilang pang-araw-araw ay isa lamang sa mga alalahanin ni Alisa. Lagi rin siyang nangangamba sa pag-uugali ng kanyang asawa dahil ayon sa kanya, alam niya na sa anumang oras ay magwawala at mananakit ito. Kahit na walang dahilan at kahit sa harapan pa ng kanilang mga anak ay ginagawa ito. Matapos mag-18 ni Katie noong January 2016, bigla siyang nagka-interes na alamin ang kanyang pinagmulan. Hinanap niya ang kanyang tunay na mga magulang at madali niya silang nahanap gamit ang social media. Tuwang-tuwa sina Alisa at Steven sa hindi inaasahang pagpaparamdam ng kanilang panganay. Nagtuloy-tuloy ang kanilang komunikasyon ng ilang mga buwan. Lalong napalapit si Katie sa kanyang tunay na mga magulang at kalaunan ay nagdesisyon siyang huminto sa pag-aaral at nagpa siyang lumipat sa Henrico, Virginia upang makasama ang mga magulang at dalawang nakababatang kapatid. Nag-aalala man ang kanyang mga adoptive parents ay wala silang nagawa dahil buo na ang kanyang desisyon at nasa tamang edad na siya para magpasya para sa kanyang sarili. Walang kaalam-alam si Katie na matagal nang hindi magkasundo sina Alisa at Steven. Ilang buwan na silang natutulog sa magkahiwalay na kama bago pa man siya dumating doon. Magandang dalaga si Katie at dahil dito ay nabighani si Steven sa kanya. Ang pag-uugali ni Steven ay biglang nagbago. Upang magpa-impress sa anak, binago niya ang kanyang style sa pananamit, inahit ang kanyang balbas para magmukhang mas bata at nagpahaba siya ng buhok. Noong November 2016, 6 na linggo matapos lumipat si Katie, nagsimulang matulog si Steven sa sahig ng kwarto ng kanyang anak. Napansin ni Alisa ang biglang pagbabago at kakaibang kilos ng kanyang asawa kaya kinumpronta niya ito. Subalit binaliwala lang siya ni Steven. Naisip ni Alisa na dapat malaman ni Katie ang katotohanan tungkol sa kung bakit siya ipinaampon. Nagbabaka sakali na kapag nalaman ng anak ang totoo, ay didistansya siya sa ama. Sinabi niya ang tungkol sa pang-aabuso ng kanyang ama sa kanya noong sanggol pa lamang siya. Ngunit parang hindi na ito mahalaga pa kay Katie. Dahil sa halip na kamuhian o lumayo ang loob sa ama, ay lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Hanggang ang sa mag-amang relasyon ng dalawa ay napunta sa pag-iibigan. Batid ni Alisa na higit pa sa mag-ama ang turingan ni Steven at Katie, kaya nagpasya siyang lumipat ng tirahan at nagsampa ng diborsyo. Ang kustudiya ng dalawang nakababatang anak ay pantay na hinati sa kanila, isa kay Steven at isa kay Alisa, habang si Katie naman ay nagpasya na sumama sa ama. Sa pag-alis ni Alisa ng bahay, naging mas malaya at wala nang hadlang sa relasyon ni Steven at Katie. Pagkalipas ng ilang buwan, naging mas malinaw kay Alisa ang tungkol sa relasyon ni Steven at Katie. Noong May 2017, sa pamamagitan ng diary ng kanyang 11 taong gulang na anak, nakumpirma niya ang kanyang mga hinala. Nalaman din niya na buntis si Katie. Nakasulat din sa diary ng anak na sinabihan sila ni Steven na tawaging stepmom si Katie. Sa diary, malinaw na isinulat ng anak ang tunay na relasyon ng kanyang mag-ama. Nakasulat na buntis si Katie at sinabi daw ni Steven na magkasintahan sila. Sa galit pa ng anak ay tinawag na demonyo ang kanyang ama at naway mapunta siya sa impyerno. May mga drawing din ng anak sa kanyang diary na naglalarawan kina Steven at Katie na mga demonyo at sinabi pang kung ang tatay ko ay Satanas at si Katie ay tao, ibig sabihin ang sanggol ay kalahating demonyo. Agad na tumawag si Alisa sa dating asawa para tanungin kung buntis si Katie. Agad naman siyang umamin at sinabi na nagmamahalan silang dalawa. Sa kabila ng kanyang pagkabigla sa narinig, ay agad pa rin siyang nag-report sa pulisya. Noong May 2017, kinwestiyon ng pulis ang dalawang nakababatang anak ni Steven at Alisa, ngunit ang maikling investigasyon
ay hindi humantong sa anumang pag-aresto. Sa kabila ng mga nangyari, nagpatuloy pa rin ang maling relasyon ng mag-ama na ng kalaunan ay hayagan na rin nila itong ipinapakita sa publiko. Nag-post pa nga sa social media si Katie ng mga picture nilang mag-ama na naghahalikan. Noong July 20, 2017, 2 buwan matapos mag-final ang divorce ni Alyssa at Steven, ikinasal si Steven sa kanyang anak na si Katie sa Parkton, Maryland. Ang kasal ng mag-ama ay syempre illegal, ngunit nagsinungaling silang dalawa tungkol sa kanilang biological na relasyon upang makakuha ng marriage certificate. Sa kasal ay makikitang naroon ang ina ni Steven na si Grace at ang mga adoptive parents ni Katie. Makikita pa nga sa mga larawan na nakangiti sila kasama si Steven at ang buntis na si Katie. Ayon sa mga adoptive parents ni Katie, wala silang kinalaman sa pasya ng dalawa at dumalo lamang sila para suportahan ang kanilang itinuturing ng tunay na anak. Makalipas ang ilang buwan, noong September 1, 2017, nagsilang si Katie ng isang lalaki. Pinangalanan nilang Bennett. Lumipat sila ni Steven sa North Carolina kasama ang anak, ngunit ang kanilang masayang pamilya ay agad na naglaho. November ng taong din iyon, naglabas ang pulisya ng mga warrant of arrest para sa kanila. Kinasuhan sila ng incest at adultery. At sa January ng sumunod na taon, ay naaresto silang dalawa at ibinalik sila sa Virginia. Nagsagawa muna ng DNA test bago formal na isinampa ang kaso laban sa kanila. Ang defense lawyer ni Steven ay sinabing si Steven at ang asawang si Alyssa ay dumaranas ng mga away at hindi pagkakaunawaan noong panahon na umuwi sa kanila si Katie. Kaya nabaling ang atensyon at pagmamahal ni Steven sa kanyang anak. Dagdag pa niya, totoong si Steven at Katie ay mag-ama, subalit hindi lumaki sa kanila si Katie. Kaya ang dapat na mag-ama na turingan sana nila ay napunta sa pag-iibigan. Parehong nakalaya sina Katie at Steven sa pamamagitan ng piyansa, pero nagbigay ang korte sa kanila ng no contact order. Sa ina ni Steven na si Grace ibinigay ang kustudiya ni Bennett. Si Katie ay bumalik sa New York sa piling ng kanyang mga adoptive parents. Naging maayos ang lahat hanggang isang araw, nilabag ni Katie ang no contact order at tinawagan si Steven upang sabihin na tinatapos na niya ang kanilang relasyon. Hindi matanggap ni Steven ang pakikipaghiwalay sa kanya ni Katie. Lubha siyang nalungkot at na-depress na kalaunan ay hahantong sa isang hindi magandang pangyayari. Noong April 11, 2018, dumating si Steven sa bahay ng kanyang ina upang sunduin ang 7 buwang gulang na si Bennett. Sinabi niya sa ina na isasama niya ang anak sa New York para bisitahin si Katie. Naniwala si Grace at wala siyang kamalay-malay sa mga tunay na plano at susunod na gagawin ng anak. Hinalikan sa noo ang apo at pinayagang umalis kasama ang kanyang ama. Nagmaneho pabalik sa Knightdale, North Carolina si Steven kasama si Bennett. Pagkadating sa kanyang bahay, dinala niya sa pangalawang palapag ang anak kung saan dito niya ito sinakal hanggang sa malagutan ng hininga. Pagkatapos ay itinago ang walang buhay na katawan ng anak sa isang aparador. Ito pa lamang ang simula ng kanyang paghihiganti. Umalis siya ng bahay at nagmaneho palayo gamit ang kanyang sasakyan. Buong gabi siyang nagbiyahe ng halos 1,000 kilometro patungong New York. Pasado alas 7 ng umaga ng Huwebes ng April 12, dumating siya sa harap ng bahay ni Katie. Naghintay siya sa loob ng kanyang sasakyan. Kabisado niya ang routine ng pamilya Fusco at alam niyang malapit nang umalis si Katie para bisitahin ang kanyang lola. Di nagtagal ay lumabas na nga sina Katie at Anthony ng bahay at tumungo sa kanilang sasakyan. Pagkalabas ng kotse ni Anthony sa driveway ay agad siyang sumunod. Naghihintay ng tamang pagkakataon para maisakatuparan ang malagim na balak. Bandang alas 8:40 ng umaga, huminto si Anthony sa isang stop sign. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Huminto siya sa tabi ng sasakyan ni Anthony, kinuha ang dalang semi-automatic na baril at sunod-sunod na pinaputukan ang sasakyan. Sa dami ng mga magkakasunod na putok, ay masasabing imposibleng mabubuhay pa ang mga biktima.
Parehong nagtamo si Anthony at Katie ng maraming tama sa ulo at sa itaas na bahagi ng kanilang katawan. Saglit lamang na tumagal ang insidente. Ilang mga driver na nagdaraan ang nakasaksi sa nakakagulat ng mga pangyayari. Pagkatapos maisagawa ang krimen, ay agad na umalis si Steven sa lugar at matapos lamang ng ilang minuto, ay tinawagan niya ang kanyang ina. Inamin niya ang pagkitil sa buhay ni Katie, Anthony at anak na si Bennett. Sinabi rin niya sa kanyang ina kung saan matatagpuan ang katawan ng anak at sinabi na huwag siyang pupunta doon ng mag-isa. Agad na tumawag si Grace sa 911 na agad namang nagpunta sa lugar. Agad na hinulughog ng mga otoridad ang bahay ni Steven at tulad ng sinabi niya sa kanyang ina ay natagpuan nga nila sa isang aparador sa pangalawang palapag ng bahay ang wala ng buhay na katawan ng 7 buwang gulang na si Bennett. Maliban sa tawag na galing sa ina ni Steven, isa pang tawag ang natanggap ng 911 tungkol sa naganap na pamamaril. Ito ay galing sa isang bumbero ng New York City na nagkataong naroon sa lugar at nasaksihan ang buong pangyayari. Nakapagbigay siya ng mga detalyadong paglalarawan sa mga nangyari at inilarawan ang sasakyan ng salarin. Nagsanib pwersa ang ilang police department at agad na sinimulang tugisin ang sasakyang tumutugma sa detalyeng inilarawan ng saksi. Mabilis na nagbunga ang paghahanap. Wala pang kalahating oras matapos ang emergency call ng ina ni Steven, natagpuan ang sasakyan. Mga 5 milya ang layo mula sa pinangyarihan ng pamamaril. Sa loob ng nakaandar na sasakyan, sa driver's seat ay nakitang isang lalaki na wala ng buhay. Binaril ni Steven ang kanyang sarili. Hindi agad na iugnay ang pamamaslang kay Bennett at ang insidente ng pamamaril. Ngunit ng araw ding iyon, habang nag-iimbestiga ang mga otoridad sa mga nangyari, naging malinaw na si Steven na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng kanyang sasakyan ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Labis na nalungkot si Alyssa sa mga nangyari. Sinubukan niyang pagtagpi-tagpiin ang lahat. Kalaunan ay sinabi niya sa isang panayam na nalulungkot siya at labis na nabigla. Ngunit umaasa siyang may magandang maidudulot ang nangyaring ito at dapat na magising ang mga tao sa katotohanan tungkol sa incest. Ang incest ay tumutukoy sa relasyong nabubuo sa pagitan ng 2 taong malapit na magkamag-anak, tulad ng mga miyembro ng pamilya. Ito ay itinuturing na bawal at madalas na labag sa batas sa maraming lugar dahil sa mga genetic at social concern.